Kamustahin naman po natin ang sitwasyon sa nag-canvassing sa Maynila na malapit na raw pong matapos at makakapagproklama na ng panalo. Mula po sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra, kamusta na yung 4% na hinihintay? Yes, Pia, sa wakas nga talagang ito na, talaga in-implement na nila yung desisyon nga ng COMELEC na ibaba yung threshold na tinatawag at sa ngayon nasa 97% na, no? So parang 3% na lang yung inihintay at nag-decide na talaga at napagkasundoan na iproklama na yung mayor, vice mayor at mga kongresista sa iba't ibang distrito at saka ilang konsehal. So Pia, ngayon ay nasa loob na ng canvassing center si former President Estrada at siyempre narito pa rin si Dr. Aloy, ang kanya anak na si Jinggoy at ang kanya mga taga-suporta. At sila ay nag-iintay na lamang nung aktual na tawag sa kanya para umakyat sa entablado at para siya ay ganap ng maproklama. Bukod sa kanya, Pia, ay narito rin yung mga ilang kongresista at saka konsehal na ipoproklama din ngayong araw na ito. At kung yung maalala, Pia, ay simula kagabi, nag-aantay na tong si former President Estrada sa proclamation pero nagkaroon nga ng bahagyang pagkaantala dahil nga doon sa hindi 100% na mabilang yung mga boto coming from the precinct, Pia. Sandra, etong nakikita naming live na kuha ni former President Era, pati na rin ng kanyang running mate na si Isko Moreno, naghahanda ba sila sa press conference or talagang nag-aabang lang sila? Actually, nakaabang. Yes, Pia, nakaabang lang sila. Pero dahil nga nakakita rin ang pagkakataon ng media, ito na papaligiran namin sila ngayon. Pero ito ay nagaganap, hindi pa man napoproklama talaga officially itong si former President Estrada. So, kahit naman dun sa ilang beses natin siya na-interview this morning, Pia, talagang in winning form na siya. Kumbaga, yung kanyang mga statements ay tungkol na doon sa kung anong plano niya sa Maynila, tungkol doon sa paano niya aasikasuhin yung daw mahirap na trabaho ng isang Manila mayor. So talagang, kumbaga, nandun na yung mindset niya, ika nga, Pia. Nabanggit ba niya, Sandra, kung ano bang gusto niya tawag sa kanya? Kasi syempre, kapag ikaw ay naging presidente, hindi nawawala yung yung pagtawag sa'yo na president. So ngayon, mayor, pero ngayon mayor siya. So, Mayor Erap na ba siya? Or meron ba siyang napupusuan na pangalan? Sa ngayon, Pia, hindi natin niya natanong sa kanya, pero ang napapansin ko rin sa kanya, fielding niya na maging mayor ng Maynila at talagang pinagtrabahuhan niya rin naman talaga ng gusto. Imagine, Pia, around 35,000 lang yung lamang niya kay Mayor Lim. So talaga kahit si Jinggoy inaamin na it's a really close fight considering na nakuha pa niya ni former President Estrada yung boto ng Iglesia ni Cristo. Kaya sabi nila talagang git-gitan pala ito kung nagkataon. At natanong natin si First Lady Loy tungkol dyan. Sabi ko, tinanong ko siya, magiging naman siya ng Maynila this time, no? Parang First Lady naman ng Maynila. At sinabi niya na ready siya dyan sa role na yan. At yun daw mga project niya, nung siya First Lady ng isang presidente sa Malacanang noon, gaya ng mga libreng gamot at saka yung libreng dialysis centers ay kanya daw uulitin bilang First Lady naman ng Maynila, Pia. At meron ba siya, Sandra, na babanggit? Meron ba siya mga... Well, actually, kung magkaroon tayo ng pagkakataon sana mamaya na makausap si former President Era, but in the meantime, meron ba siyang nababanggit na mga sentimiento niya na parang nanunumbalik siya sa umpisa ng kanyang political career na eto at mayor ulit ang kanyang posisyon? Oo, Pia. Pero ready rin siya dyan. Sinasabi nga ni Jinggoy at aminado naman din si Jinggoy at maging si JV, no, na parang very kakaiba pa rin ito kahit sabihin mo nga mayor siya ay dahil very strategic ito para sa 2016 elections. At aminado naman dyan si Senator Estrada at si JV Ejercito. Ang sinasabi nga nila na siyempre talaga nga namang may kakaibang bigat kung ikaw ay Manila Mayor at may paparating pa naman na 2016 elections. At inamin din ni Jinggoy na maaaring makatulong ito sa kanya sakaling siya ay tumuloy sa pagtakbo sa mas mataas na posisyon, Pia. Alright. Sandra, ito nakikita natin si yes, former President Erap. Oo, naglalakad. Yes,
mukhang every now and then kasi Pia, pagka medyo nahihirapan siyang natatagalan, no, yung proseso ay naglalakad-lakad. Oo, naglalakad-lakad. Minsan nagpupunta sa holding area. So sa ngayon, Pia, medyo naiipit tayo at hindi tayo pero okay, sige, kasi akala ko baka magpo-proclaim na sila. Hindi naman yun yung dahilan kung ba't siya tumayo. Yes. Hindi pa naman, Pia. Siya ay papunta medyo doon sa bahaging likuran nitong canvassing center. Sandra, kanina natanong din namin sa'yo nung madaling araw kung meron bang pahayag ang kampo ni incumbent Mayor Alfredo Lim. Sa ngayon, nagbigay na ba siya ng pahayag? Alam mo, Pia, wala. Officially galing kay Mayor Lim, wala pa. At kanina nga ay may na-contact tayo na isa sa kanyang na malapit sa kanya. At sinabi nga na parang wala pa talaga wala pa siyang balak na official statement na ilabas. At ang nakuha rin natin ay mula naman doon sa abogado na at this kanina mga very early in the morning, sabi na sana medyo talagang maliit na yung botong iniintay kumpara doon sa kalamangan ni former President Estrada kay Mayor Lim. So sa ngayon Pia, susubukan natin ha. Alright. Kasi nakikita natin medyo very patient ang paghintay. Kita kay President Estrada. Maari po ba, sir? Live po tayo sa Balitang Hali. Alright. Ito po si Pia Arcangel po, sir. Magkatabi po si Senator, former Senator Loy Ejercito at si dating Pangulong Era. Estrada, baka meron kayo lang. Yes, for Balitang Hali po. Alright. Okay, hold on. Alright, ito, inaabangan po natin. Gusto mo ba makausap si President Estrada? Yes. Sandra, kung meron po tayong pagkakataon, kakamustahin natin si dating Pangulong Erap na talagang matyagang naghihintay mula pa po kagabi. Ito na nalambing natin si incoming Mayor. Naiintindihan natin kung medyo pagod. Alright, ito, abangan po natin. Talagang matyaga po ang paghihintay. Hello, magandang tanghali po, President Erap, si Pia Arcangel po ito. Nako, sir, hindi ho ba kayo naiinip po sa inyong paghihintay? Talagang kagabi pa lang, kanina madaling araw, nandiyan na po kayo. Sobra na kagabi pa, wala pa kami halos tulog. Hindi ko maintindihan kung ba't ganito katagalan nangyayaring bago maproklama kami. Pero anyway, dahil naman sa aming katuwaan, nalo kami, parang hindi na namin nararamdaman yung hirap at saka yung puyat. Talagang parang nagbunga po lahat ng hirap ninyo sa inyong pangangampanya, no, President Erap. Pero kanina madaling araw po yung inyong abogado po nakiusap po nagpahaging dun sa kampo ni Mayor Lim na kung maaari mas mapapadali daw ito kung mag-concede na lamang po siya. Kayo po ba meron din po kayong ganung pakiusap? Kung ako siguro yung nasa kalagayan niya, pero iba naman ang kanyang takbo ng isip niya. Pero ako, kung ako'y talagang natalo, bakit pa ako pupumilit at yung ako tatagalin? Pero President Erap, kanina po kasi natanong ko si Sandra, parang nanunumbalik ho ba sa inyo yung umpisa po ng inyong karera sa politika nung kayo po, nag-umpisa po kayo, di po ba, sa San Juan, naging mayor po kayo doon at ito, nagbabalik po kayo bilang pinuno ng isang lungsod, dyan naman po sa Maynila. Ika nga sa weekend, yes, this is my last sura. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos na ako rin nabibigyan muling nabigyan niya sa akin lahat. Ginawa na niya akong mayor, senator, vice president, and president. At dito sa Luzon ng Maynila ako sinilang. At tama-tama dito ang muling serbisyo ko sa Luzon na akin po. Dito ako sa Luzon ng Maynila na aking sinilangan. Sabi niyo. Bigyan ng aking huling taon sa buhay ko sa paglilingkod sa aking mga tunay na mga kababayan dito sa
sa Manila. Alright, naku, maraming salamat po sa inyong pakikipagpanayam po sa amin. Alam po namin, talagang napagod po kayo sa kahihintay dahil kagabi pa lang po at tuloy-tuloy na po yan mula nung botohan. Maraming salamat po sa inyo. Salamat, Pia. Salamat. Thank you. Si dating Pangulong Joseph Estrada na ngayon po ay nag-aabang po sa magiging proklamasyon po dyan naman po sa Maynila.